minsan, kailanman, my favorite FM radio. Tumutugon, umaaksyon sa lahat ng panahon, lagi mong kasama sa pagbangon. Mas pinapalawak Ang maghanap ng mga you, it's really hard, 'di ba? Yung nakita mo na sa kanya ang lahat. Pero ang hirap-hirap ng mga ganyan tao, yung napaka-rare, sabi nga nila, yung mga totoong tao. 'Di ba? Magandang tanghali sa lahat po ng mapagbigay diyan. Happy lunch at sa mga mapagtimpi na yung pinartihan mo na nga ng kinakain mo, gusto pa ata, kunin lahat ng kapagkain mo, 'di ba? Pero dahil mapagbigay ka, nakakaya mo magtimpi, at dahil hindi ka maramot, okay lang yan ka-vibes. Ayan. Ikaw syempre ang pagpapalain kapag ikaw ay mapagbigay. Happy Tuesday sa iyo, ka-vibes. Happy Tuesday to everyone. And welcome to Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ako, ang guidance niyo sa usaping pag-ibig. Ayan. Okay lang yan, ka-vibes. Ikaw syempre ang pagpapalain. Alam mo yun, siyempre sa lahat ng bagay, kapag ikaw ay marunong magbigay, 'di ba? Ikaw ay pinagpapala. At sa lahat na rin ng mga BFF natin diyan na sana ay hindi magbago, hindi tayo kalimutan, 'di ba? Hindi tayo iwan at higit sa lahat, hindi lang tayo pinakikinabangan. Ay, may hugot. Nako, sa akin po wala ha. Pero sa ating letter sender for today, meron. Nako, ka-vibes ha. Sigurado na naman ako na may mga makaka-relate na naman na magkakaibigan sa atin pong story for today coming from Cheche. O, diba? Nako, makaka-relate ka sa ating story for today. Ikaw ba, ka-vibes, meron ka bang kaibigan o nagkaroon ka ba ng kaibigan na inakala mong true friend pero yung pala ginagamit ka lang? User-friendly, parang cellphone lang, 'di ba? Yun bang pinakikinabangan ka lang pala niya dahil nagbe-benefit siya sa iyo, 'di ba? Yun yung gusto niya lang sa iyo. Yung ba ibang ginagawa ka lang tulay para mapalapit siya sa isang tao na balak niyang agawin sa iyo. Yung iba naman kaibigan ka lang pag may mabibigay ka, pero pansin mo ba na pag wala ka nang mabigay sa kanya, walang gana na nila, wala na siyang gana sa'yo, wala na kasing napapala sa'yo. Nako ha, nakakainis yung mga ganyang tao, ka-vibes. Nagkaroon ka na ba ng ganyang kaibigan? Meron ka na bang na-experience na ganyan? Friend mo pa rin ba until now? Or tinapos mo na ang inyong pagkakaibigan? Kasi minsan sa kagustuhan nating i-keep yung friendship, tinitiis na lang natin kahit na alam mo yun, hindi na nagiging totoo sa atin yung tao. Kahit na hindi na nagiging totoo sa atin yung kaibigan natin. Pero hanggang saan mo kayang tiisin, ka-vibes? Kumbaga sa romantic relationship, lahat naman ay may hangganan. Kahit gaano pa katagal ang naging relasyon nyo, diba? For sure, sa friendship, meron ding ending. Meron ding limit, diba? Kaya ang tanong ko, ano kaya ang matatawag mong mortal sin para tapusin ang isang pagkakaibigan, hanggang sa anong level ng pang-abuso ang hindi mo na kayang pagbigyan, ka-vibes? Sa tingin mo ba, dapat nang putulin ni Cheche ang friendship nila ng kanyang BFF? Nako ha, abangan niyo po yan later. Pakinggan po ang kwento mamaya, ka-vibes, ni Cheche at parehas nating sagutin ang gumugulo sa kanyang isipan. Ikaw ba, ka-vibes, makikipagkaibigan ka pa ba kung alam mo na ginagamit ka lang? Aba, nandiyan ka pa ba sa friendship na yan? Tinitiis mo ba? Or tama na, pack up na dahil wala ka naman ding mapapala sa ganyang klaseng pagkakaibigan? Samahan niyo po ako hanggang alas 3 po tayo, of course, ng hapon. Again, na magkakasama-sama, ka-vibes. At syempre, tayo po'y magpayo at problemahin ang problema ng ating letter sender for today. Habang ikaw dyan ay bising nanananghalian, habang ikaw dyan ay nagre-relax, habang ikaw dyan ay nagmuni-muni, at habang ikaw dyan ay nasa biyahe, pasada, ka-vibes, samahan mo po ako, ha? And hello, syempre sa lahat po ng mga nanonood sa atin at nakikinig sa FB Live, sa ating Facebook Live. Hello po sa inyo, ka-vibes, and thank you so much sa inyo pong panonood at pakikinig. Samahan mo ako, walang bibitiw, ha? At manatiling nakatutok dito lang sa Love Me, Kathy G, sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Together. Ka-vibes, and you're listening po sa Love Me, Kathy G. Ngayon pong araw po ng Tuesday, kamusta ka naman, ka-vibes? Ayan ha, sa mga kumakain po ngayon, hello po sa inyo, enjoy lang po, dahan-dahan lang ang pagkain, ha? Oo, hinay-hinay lang, ka-vibes. Kamusta ka naman? Nakapagpagas ka ba? Nakapagpa-full tank ka ba? Dahil po, syempre, di ba, nagkaroon po ng rollback, although sabi nga nila, Kathy G, napakaliit lang naman ng rollback. Yes, small
but terrible. Sabi nga, small, maliit man yung rollback na yan, still, malaking tulong pa rin po yan sa atin, sa pang-araw-araw. Ayan, para sa mga ka-vibes po natin, ayan, nagkaroon po ng rollback sa presyo po ng gasolina. Merong 70 cents, ayan, medyo mababa doon sa diesel, 10 cents lang, Kati G, talaga ba? And kerosene po, 80 cents. Oo, kahit na malaking tulong pa rin yan, di ba? Oo, kesa naman yung reklamo tayo ng reklamo, puro tayo hanash at hindi tayo magiging thankful. Walang mangyayari. O malay mo naman, pag-pray natin na mas lalo pang bumaba, di ba? Na malay mo, sa susunod, meron ulit rollback. O, di ba? Kamusta naman sa mga ka-vibes po natin na pumapasada po sa mga oras na ito? Ka-vibes, ikaw, ka-vibes na driver. Kamot ulo ba? Oo, abangan nyo rin po yung mga ka-vibes po natin ng mga nasa jeepney. Ayan, yung mga nag-overload ng mga pasahero, ha? Magkakaroon na po ng yung LTFRB, yun po yung mga overloaded na mga sasakyan. Kasi naman di ba, kung minsan sa mga sasakyan, kung naman ka-vibes, huwag na isiksik. Di ba, minsan sasabihin mo, waluhan siya man yan minsan sasabihin mo, oo, di ba, ang siksik-siksik na, meron pa, pwede pa dun, o isang pisngi na lang yung nakaupo, pipilit pa, ayan ha. Pero ngayon, bawal na yan, ka-vibes, kaya i-make sure mo, lalo na yung mga sumasabit na, syempre, alalahanin din natin ang disgrasya na pwedeng mangyari yan. Yeah, much better na magpaka-safe na lang tayo. And magpapaka-safe ka ba sa kaibigan na pakiramdam mo ay ginagamit ka lang? Ikaw ba ka-vibes, nakaranas ka na bang ganyan? Meron ka bang kaibigan na user-friendly? Yung kailangan ka lang niya dahil nandyan siya, or kakausapin ka dahil may kailangan siya sa'yo. Pero dead makels ang beauty mo kapag wala na siyang need sa'yo. Nako, ka-vibes, medyo red flag na kapag ganyan. Hello muna sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Ayan, napapatingin ka dyan. Meron kang friend ba na ganyan? Hello kay Jordan Ray. Good evening, Kathy G here sa Napa Valley in California. Hello po, Mr. Jordan Ray. Kamusta dyan sa California? Ayan, hello sa inyo dyan. Thank you so much sa iyong panonood. Sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook Live, ha? Kay Romy Arabit Bomi. Hello, happy birthday. Today, July 8. Happy birthday Miss Celia, happy birthday to you. Ayan, sana naman ang gift mo, Bomi, hindi ka napasaway kay Miss Celia. Ayan. And hello din kay Rom, Manny, Rosel, King, Viber, Jason at Joms. Thank you so much. William Mortel, Elmer Drapeza, si Momsi Gigin, Zoyla Burong, of course, si Han Manrique, Renato C, and of course, Gloria Kimishano. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa FB Live, thank you so much, ka-vibes. Kapit lang. Dahil tayo po ay napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensen. Abangan nyo na po ang ating letter. Maya-maya lang ibabasahin ko na coming from Cheche. Ang atin pong letter na lahat ay karamihan ay makaka-relate sa ating story for today. Kaya, diyan ka lang, walang bibitiw, manatiling nakikinig sa Love Me, Kathy G, dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. 93 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Separate lives, ayan, para dun sa mga, alam mo yun, nagpipilit pa rin na mangialam, mangimasok sa buhay after mong iwanan, 'di ba? Yung ganun, na parang wala ka ng right. Separate na tayo, hiwalay na tayo 'di ba? We have separate lives. Ouch, ang sakit, 'di ba? Ang sakit pag ganun ka vibes, but well, ganun talaga ang life. Katulad na lang din ng parang magkakaibigan niya na bakit mo pa ba ganyan pa yung mga pinagsasabi mo sa akin? 'Di ba? Humiwalay na nga ako. 'Di ba? Hindi na nga tayo friends. Nako ka vibes, makikipagkaibigan ka ba kung alam mong ginagamit ka na? 'Di ba? Kung minsan dahil nga sa kagustuhan natin na maging part tayo, gusto nating maging belong tayo dun sa group, 'di ba? Na parang kahit na alam mong hindi ka naman talaga 100% in-embrace to be part of it, pero still dahil kagustuhan mong makasama sila, 'di ba? Maging kaibigan sila kahit na nagagamit ka na, sige lang nan sige. Well, end of the day din naman kahit papaano, 'di ba? Sabi nga sa magkakaibigan, makikita rin, darating din ng time na makikita mo ang true colors ng taong yan, 'di ba? Yung true color niya lalabas at lalabas din no matter what. Abangan niyo po ang ating story for today. Nababasahin ko coming from Cheche after this beautiful song from Cyndi Lauper, True Colors. Dito lang yan sa yung favorite music radio, 92.3.
This love letter is from Cheche. Dear Kathy G. Magandang araw po, DJ Kathy. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cheche. Second year college, psychology. Honestly po, nagdadalawang isip po akong i-share ang kwento kong ito dahil sa personal reason, pero napagtanto ko po na ang istorya kong ito ay maraming or maaring nararanasan or nararanasan din ng iba mula sa mga itinuturing nilang kaibigan. Bilang isang kapapasok lang sa kolehiyo, mabulaklak pa ang pananaw ko sa buhay kolehiyo, Kathy. Akala ko lahat na magiging kaklase ko ay handang makipagtulungan para lang makamit namin ang aming pangarap na makapagtapos. Kumbaga walang competition or inggitan. Ngunit hindi pala ganon, Kathy. Nagkaroon ako ng kaibigan na iba ang naging pakikitungo sa akin at sa iba pa naming kaklase. Para bang nagkaroon siya ng tinatawag ng karamihan na main character syndrome, kung saan feeling niya sa kanya lang umiikot ang mundo. Tandang-tanda ko pa, Kathy, ang ilan sa mga pangyayari noon. Isang araw ay nagkaroon kami ng diskusyon dahil lang pakikitungo niya sa akin ng araw na yon ay tila nag-iba. Kaya naman pinili kong kausapin siya at tinanong kung may nagawa ba akong ikinasasama ng loob niya. Ngunit nagulat ako sa kanyang sinagot sa akin. Ang sabi niya ay wala naman daw. Sadyang wala lang siya sa mood. Ang masakit pa sa akin, Kathy, ay sinabi niyang hindi niya raw po ako kayang awayin dahil nagagamit niya pa ang Netflix at Disney account ko. Hindi ko alam kung biro lang ba ang sinabi niya or totoo. Pakiramdam ko noon ay parang hindi kami tunay na magkaibigan at para bang ginagamit niya lamang ako. Nagulat ako sa binitiwan niyang salita at napaisip sa sinabi niya na baka kinaibigan niya lang ako dahil may napapakinabangan siya sa akin. Kung para sa iba mababaw ito, para sa akin ay masakit ito dahil itinuring ko siyang totoong kaibigan. Pangalanan na lang po natin siyang si Kathleen. Hindi niya po tunay na pangalan. Si Kathleen po ay mula sa may kayang pamilya, nag-iisang babae sa 3 magkakapatid at bunso pa. Siya ay isang student leader din, sekretary sa aming klase. At dito ko na po unang napansin ang ugali niyang may pagka-main character nga kung tawagin. Ako po kasi ang presidente ng klase namin pero madalas ay para bang nagkakapalit kami ng posisyon. Kapag may mga desisyon na gagawin para sa klase ay siya ang magde-decide, Kathy. Hindi para sa klase pero madalas ay para sa kung ano ang convenient para sa kalagayan niya. Halimbawa ay mga face-to-face classes po namin na ipapalipat niya para maging online class dahil nasa ibang lugar pa siya at hindi makakapasok. Kunwari ay magtatanong siya sa klase via group chat pero meron talaga siyang nabuong decision. Formalities na lang ang pagtatanong, Kathy. Kapag nagkukwentuhan kami, kahit iba ang pinag-uusapan, ay ibabaling niya ito sa ibang topic para umikot sa kanya. Isisingit niya at sasabihin niya na, "Huy, ako nga pagod na pagod kagabi dahil galing akong Bataan tapos may pasok pa ngayon." Kahit hindi naman tungkol sa kanya ang pinag-uusapan. Isa pa sa napansin ko sa kanya ay ang pagiging sobrang demanding niya. Kapag nagme-message siya sa klase man o sa mga group chat ay dapat replyan siya agad, Kathy. Hindi niya na iniisip na baka may ibang ginagawa o trabaho ang mga kaklase niya. Katwiran niya, Kathy, lahat naman daw ng tao ay busy. Siya din naman daw ay may pinagkakaabalahan pero kaya naman daw niyang mag-message kahit busy siya. Pero Kathy, hindi na lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang buhay, di ba? May iba na rin pong sinasabi ang iba naming tropa at kaklase tungkol sa kanya. Mahilig daw siyang sumama sa grupo ng ibang tao lalo kung may advantage na mataas ang grade na makukuha. Dahil madalas, kung ano ang grade ng isang tao, ayun din ang grade niya.
Mayroon din po siyang nabanggit sa akin na hindi na raw niya kailangan mag-aral pa sa exam dahil ayon sa kanya, hindi ko na kailangan mag-aral kasi kapag tumabi naman ako kay John, ay may maisasagot na ako. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya noon kaya naman natawa na lang ako, Kathy, at iniba na namin ang usapan. Kathy G, sa totoo lang po, nalilito na ako sa kung ano ang dapat kong gawin. Nakausap ko na kasi siya noon pero para akong nakikipag-usap sa lata. Walang naging pagbabago sa kanya. Kaya para bang gusto ko na lamang tapusin ang aming pagkakaibigan. Kathy G, tama ba ang gagawin ko? O dapat ko pa ba siyang bigyan ng pagkakataon? Maraming salamat po sa inilaan niyong oras para basahin ang aking kwento. Hanggang dito na lamang po. Thank you so much. And God bless you all. Gumagalang. Cheche. Si Cheche. Ibang klase rin yung itong friend nitong si Cheche, di ba? Oo, parang kulang sa atensyon. 'Di ba? Dahil nga bunso, mayaman, nabibigay lahat, pero I think kulang sa atensyon itong lola mo, 'di ba? Imagine, gusto niya siya lang ang bida. Ano to, bida-bida, Jollibee, ikaw ba 'yan, 'di ba? Ikaw na lang lahat ng atensyon. Ano, hindi na pwedeng gumalaw yung iba, hindi na po pwedeng kumilos yung iba, hindi na po pwede dahil ikaw lang dapat ang bibigyan ng atensyon dahil ikaw ang bida. 'Di ba yung gano'n? Meron ka bang kaibigan na ganyan ka-vibes? Ibang klase, 'di ba? Nakakaloka, no? Gusto pati sa gagamitin ka, nandyan ka dahil kailangan kita, dahil nagagamit ko yung nakakatawa dun sa part na kailangan ko yan dahil may Netflix ka, may Disney ka, kaya friends tayo. Pero kung wala akong makukuha sa'yo, ay nako, dead makels ka sa akin, di ba? Ganun ba dapat? Nakakaloka itong kaibigan ni Cheche, di ba? Ibang klase itong si Kathleen, ibang klase umatake. Talagang umaatake yung pagiging, sabi nga nila, the main character dun sa story, itong bida-bida natin na si Kathleen. Ayan. Well, for Cheche, Kathy G, pinapakita ko lang naman ang pagiging isang totoong kaibigan. Pero dito kay Cheche, itong kay Kathleen, ibang klase. Gusto niya, nandyan ka dahil meron siya nakukuha sa'yo. Pero pag wala, wala na, deadma ka na. Deadma na ang beauty mo. Well, makikipagkaibigan pa ba dapat itong si Cheche dito kay Kathleen? Makikipagkaibigan ka ba kung alam mong ginagamit ka na lang? 0916-563-1777. Yan po ang ating text line. Again, it's 0916-563-1777. At syempre, sa lahat po ng mga nagbibigay na rin po, pwede po sa ating Facebook Live. Ayan, thank you. Or sa atin pong, posted rin po yan sa ating Facebook account, 92.3 FM Radio Manila, or my FB page, DJ Kathy G. Again, makikipagkaibigan ka ba kung alam mong ginagamit ka na? Parang gusto mong sabihin, is there something ba sa'yo na hindi nabibigay na magulang mo? Is there something ba sa'yo na kailangan mo ng attention? Is there something in you? Payuhan po natin si Cheche Ka-Vibes. Hinahanap mo ayun na totoong kaibigan, di ba? Hindi naman importante na napakarami mong kaibigan, kahit isa lang yan, pero totoo sa'yo, yung best friend mo, okay na yon, di ba? Hindi yun dami-dami mong friends, tapos yung mga kaibigan mo naman, nako, hindi naman talaga totoong kaibigan sa'yo, ka-vibes. Yan po ang ating story for today, tungkol sa pagkakaibigan. Ito pong si Cheche na may isang kaibigan sa pangalang Kathleen. Si Kathleen na bida-bida sa buhay, si Kathleen na kulang sa atensyon, si Kathleen ay actually gusto lagi ng atensyon. Oo, si Kathleen na parang alam mo yun, makikipagkaibigan lang sa'yo dahil meron akong kailangan sa'yo. Pero kung wala naman ako nakukuha sa'yo, bakit kita kakaibiganin? Aber, yun ang di ba? Ganun yung statement, ganito yung parang ugali nitong si Kathleen na pinoproblema ni Cheche. Kasi Kathy G, parang kinausap ko na siya regarding sa kanyang ugali, pag-uugali. Pero parang wala naman, deadma lang ako. Deadma lang yung sinabi ko, parang hindi niya naintindihan, hindi niya inintindi at all.
Well, ano nga ba ang gagawin ng ating letter sender na si Cheche? Alam niyo po, ka-vibes, ayon sa National Day Archive, ang International Friendship Day ay gaganapin po this coming July 30 yan ha. At ang Friendship Day ay ang pagkilala sa mga taong kasama natin sa hirap at ginhawa sa buhay. Ito ang paggunita para sa ating mga minamahal na kaibigan. O 'di ba? O batiin niyo yung inyong super friends on July 30 dahil Friendship Day yan. Ka-vibes. At ito na po ang mga reaksyon at payo for you, Cheche. Sa iyong question na makikipag-friend pa ba ako sa kanya kahit na alam ko naman na ginagamit niya lang ako. Sabi ni Raymark de la Cruz, hello rainy Tuesday Raymark, kaya tanggal kabit ng raincoat for me. Ayan na, plastikan na lang ang peg pag ganyan, sabay iwas, malala na toxic yung tao na yan. Madami pang better na tao kapag makakasalamuha, hindi mas hamak na may mabuting ambag sa'yo. Ayan, totoo naman Raymark de la Cruz. Thank you, ingat-ingat Raymark ha sa biyahe. Sa iyong pagpasada, madulas ang kalsada. Thank you. Sabi naman ni Fire is real. Red flag sa akin yung friend na user, Kathy G. O, ganun lang kasimple. Thank you, Fire. Darwin Rosel, hindi na po, inaabuso na ako kapag ganyan ginagamit na ako. 'Di ba? Oo naman. Thank you, Darwin. Kathy G, kung ako po malamang hindi na kasi naggagamitan na lang kami at okay na sa ganung siste niya. Yan, hindi okay. Thank you, William. And also, hello to Miss Altesa Sino Cruz and to your family, Miss Altesa. Hello. And, saying hello. Shout out po dyan sa Cebu. Kamusta po kayo dyan sa Cebu? Saan ba dyan sa Cebu? Sarap ng Cebu lechon, diba? Peyun Lapingkaw Librea. Hello. Maayong buntag. Ano ba, maayong hapon, ka-vibes. Ayan. Kamusta kayo dyan sa Cebu? Ang sarap bumalik sa Cebu. Ang sarap pumunta sa Mual Buhal at sa Oslo. Oo, 'di ba? Ayan. Thank you, ka-vibes. And Sari Lerma, Kathy G, for me, hindi na kahit sa mabuti pang paraan yan kasi abuso na ang tawag sa ganyang kaibigan. Isang malaking hindi, abuso na po yun from Ener Drapeza and also to Darwin Rosel. Kathy G, nabuso ka na pag ganyan, ginagamit ka na lang. 'Di ba? Renato, si pag ganyan na mga kaibigan mo, dapat na iwanan ng ganyang klaseng tao. Hanap siya ng tunay na kaibigan. Ayun. And maraming salamat pa rin po sa mga nagpapadala at patuloy na nagbibigay ng reaksyon at payo para sa ating letter sender na si Cheche. Shoutout muna sa Saraza TRD Transport Service Corporation, STTSC, minibus biyahing Malolos Trinoma, Kathy G ha. Nakatune in sa Love Me Kathy G. Thank you. Ingat-ingat ha, ka-vibes ha. Standby Sari Lerma, Tami Pineda and the rest po na nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Cheche. Kathy G, congratulations. Second place po si Enzo Sunga from Bootcamp. Wag bibitiw ka-vibes. Magbabalik ang Love Me Kathy G dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love me, di ba? Yun yung gustong sabihin nitong si Cheche. Kung ayaw mo sa akin, ano pa ba magagawa ko? Dapat ganun, Cheche. Diba? Dahil yung kaibigan nga po nitong si Cheche na si Kathleen, ang kanyang pinoproblema dahil si Kathleen ay bida-bida po sa buhay. Si Kathleen na gusto ang atensyon ay nasa kanya lang. Si Kathleen na ang gusto, siya lang ang masunod. Si Kathleen na walang ibang iniintindi kundi ang kanyang sarili. Napaka self-centered na tao. Diba? Parang ito'y kulang talaga sa atensyon. Ito yung mga tao na kaya ganyan, ang ugali ay naghahanap ng kalinga at atensyon ng iba ay dahil sila po ay nakukulangan ng attention from their family. Yun yung nakakalungkot lang dito sa part nitong kaibigan ni Cheche na si Kathleen. Kasi bakit nga ba, Kathy G? Oo, bakit nga ba? Bakit nga ba ganun na nangyayari dito kay Kathleen? Bakit gusto niya siya lang ang nasusunod? Bakit gusto niya yung kaibigan na pwedeng mapunta sa kanya o yung kakaibiganin niya ay someone na meron siyang napapala. Someone na meron siyang napipiga. Pero pag wala, deadma ka na. Diba? Yan po ang ating letter for today na pinoproblema nitong si Cheche, ang kanyang kaibigang si Kathleen. Makikipagkaibigan ka ba kung alam mong ginagamit ka na? Alam niyo po, ayon sa inilabas na artikulo ng Mayo Clinic noong October 2, 2024, ang mga adult na may strong connection have lower risk of many health problems ha. At kabilang na rito yung depression, high blood pressure at unhealthy weight. In fact, ang mga older adults na may closest friends at strong social support are likely to live longer. So, yun, yung meron silang, yung mga adult na meron talagang nandyan, nakasuporta sa iyo, friends,
for life, ayan, yun po yung mas mahaba ang buhay. Siyempre, sila yung mga nakakasupport sa'yo na anything na may mapifeel ka, problema, merong sumasalo sa'yo kung bakit. Kaya ganon, diba? Sabi ni Tami Pineda, Kathy G, sa atin from FB Live. Cheche, masasabi ko lang sa'yo at marami pang darating na kaibigan sa buhay mo. Merong plastic, inggitera, mapuna, pintasera, at marami pang iba. Oo naman, iba-ibang klase ng kaibigan talaga. Pero makakatagpo ka ng mabuti at masasabi mong tunay na kaibigan. Marahil kaya ganyan si Kathleen dahil sabi mo nga nanggaling siya sa may kayang family, tapos bunso pa siguro. Kaya siya ganyan dahil sa palagay niya lahat pwede niyang makuha. Yes. Lahat ng pabor na gusto niya. Pumili ka ng kaibigang hindi ka bibigyan ng ganyang pakiramdam. Pabati po nakikinig habang nasa biyahe. Pa Manila. Ang Mr. ko si Greg Pineda. Thank you, Tami Pineda. And hello to your husband, Greg Pineda. Ingat, Greg. And also from FB Live, si Mr. Jojo Jose. Magandang hapon, Kathy G. At mapapayo ko lang sa sender, dumistansya na lang siya sa kaibigan niya na ginagamit lang siya at sinasamantala ang kabaitan niya. At sa palagay ko, kay SP lang yan kulang sa pansin ang kaibigan niya at may taglay na inggit. Yung bang gusto niya ay kung ano ang meron ng iba, meron din siya o higit pa. Naku, napaka-toxic na kaibigan yung ganyan. Diba? Yung ayaw niyang palalamang. Yan. Thank you, Miss Jojo Jose. And this one from text line, sabi ni Fire, sa realidad ng buhay, kakampi mo lang ang sarili mo. Exactly. Bonus nila mga kaibigan, maayong udto, ka-vibes, malayo pa ang landas na tatahaki mo, kumbaga, warm up pa lang yan. Ang maganda lang ay aware ka na may mga ugaling mapanggamit. Yes, may mga taong kaibigan na shadow kung tawagin. Sila yung tipong friend na kung kaharap mo ay may pakinabang ka sa kanila. At ito ay ranas ko na sa Boracay time ko, Kathy G. Hanggat may pakinabang ka, friend ka nila. Ang tunay na kaibigan, wala man kayong usap-usap, parang kahapon lang ang ngayon. Exactly. Oo, totoo yan ha. Yung saying hello again to my BFF, Sheila Gutierrez. And Attorney Will and Don. Ayan, sa bawat pagkikita nyo, nanumbalik ang childhood memories. Always listening here sa JC Graphic Sublimation, Deparo, North Caloocan. Together with Ate Jelly, Clarissa Maki, and of course, happy 56 months sa inyo ni Jemar. Thank you, Farges Real. Hello, Yausap. Ganyan po ako. Kahit niloloko na ako, talikurang sinisiraan ay okay lang po. Friends ko pa rin sila. Sabi ni Yausap Bengson. Hello sa JSL Fashion Couture, Imus Cavite, Jonathan, Latona, Ate Tess, and Ate In, and Yausap. Thank you, ka-vibes. Ay, hingang malalim. And hello din dyan sa Kati G. Shout out naman sa Blayan Occidental Mindoro, si John Aguyaoy, Valenzuela. Ayan, hello dyan sa Occidental Mindoro. Habol ba kayo ka-vibes kung kayo po ay nakahula or meron kayong nasa isip na title of our story for today? I-text mo na yan sa 0916-563-1777 for a chance to win 500 pesos kapag tama ang hula ng iyong title, kasabay ng inyong reaksyon para sa ating sender na si Cheche. And walang bibitiw, tuloy lamang po tayo sa Tugtugan Ka-Vibes dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Ang sa isang kaibigan, 'di ba? Yung parang kakailanganin ka lang niya, kakaibiganin ka lang niya kasi may kailangan siya sa iyo, 'di ba? Ang pangit naman nung ganun. Anyways, ka-vibes, syempre dito na po tayo sa ating final advice para po sa ating letter sender na si Cheche. Again, to recap, ang ating pong letter sender na si Cheche ay may kaibigan po. Yan ay si Kathleen. Okay naman ang kanilang friendship pero napapansin niya itong si Kathleen ay talagang iba ang ugali. Dahil siguro mayaman, nabibigyan ng isang anak, nasusunod ng gusto. So gusto rin niya, lahat ng gugustuhin niya kailangan maibigay sa kanya. Nakikipagkaibigan lang siya kapag meron siyang nakukuha sa iyo. 'Di ba? At ayaw niyang nalalamangan siya. 'Yun ang problema nitong si Kathleen. Ang problema ni Cheche, kung ipagpapatuloy niya pa ba ang pakikipagkaibigan sa ganitong klase ng tao. 'Di ba? Na parang Kathy G, parang kinausap ko na 'to pero wala namang pagbabago. Same pa rin, 'di ba? Pero ganun pa rin ang nangyayari. Anyways, maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-effort again at nagbigay po ng payo para po sa ating letter sender na si Cheche. Thank you so much, ka-vibes, sa inyo pong effort. Ayan. And again,
alam nyo, you cannot please everyone eh. Kung minsan, the more na pinipilit mo yung sarili mo sa isang tao, mas lalo lang itong lumalayo or may nasasabi sa'yo, diba? Do not allow others to degrade you eh. Kung ayaw sa'yo, and then bakit mo pa pag-aaksayan ng panahon? Be with someone na makikita yung worth mo at hindi yung dahil may nakukuha lang sa'yo. Hindi totoong kaibigan yung ganon, diba? And ang paglayo sa mga taong hindi nakikita ang worth mo ay hindi ibig sabihin hindi ka totoo. It's just that mas pinili mong magkaroon ng katahimikan kaysa makipagplastikan sa taong hindi ka naman kailangan. Thank you so much, Ka-Vibes. Thank you so much, Cheche, for sharing your story with us. And sa mga gusto pong magbahagi ng kanila pong liham, mag-email lang po kayo, lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Maraming salamat. Lumipas na naman po ang 3 oras na nagkasama tayo, Ka-Vibes, dito sa Love Me, Kathy G. Hanggang bukas, magkarinigan po ulit tayo. Araw po ng Miyerkules. And this time, para painitin po ang inyong merienda, kasama na po natin ang Tambalang Jai Kim! Kim! Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho! At syempre kasama naman ang chinitang chikadora, ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie niyong lahat, Kim Chorva. Nagulat naman ako. Kaya nga, Yes, dapat gano'n. grabe yung energy, ang taas. Yes. Ang nasa energy, dala yan yung namumula niyang mata. Yes. Oh, hindi namumula ang mata. Ay, I mean, yung It's ano color niya. corrector. Yes, Yeah, color oo, corrector. ang ganda. Yes, Oo, color correct. corrector. Sige. Totoo. Alam mo ba, itong pagko-color correct ko na to, natutunan ko pa to. Sabi ko nga, di ba, ang pagiging isang propeta. Ay, Professor. propeta! Ang pagiging isang professor, Oo. yan, hindi ka lang yung nagtuturo sa mga estudyante mo. Correct. Sila rin yung may mga bagay-bagay din silang naituturo sa iyo bilang teacher. Tapos parang sa pag-makeup, naturuan ka nila. ako. Hindi, actually, matagal ko na siyang alam, pero parang nung ginaid nila ako na, mama, Ganyan ganito, pala dapat. Ganito pala dapat. Parang yun yung first base talaga dapat. You need to Harap ka color sa correct. camera. Kita ba? Yes. Kita ka. Oh, kitang-kita ka. Totoo ba? Totoo Kaya, hindi mo ba alam na nakakamera ka? Hindi. For the longest time, akala ko pagka nagbabanter tayo, wala na tayong camera. Akala ko naman, for the longest time, aware ka. Hindi, sanay lang ako na may camera kapag may guest. Oo. Pero yan po, yung pagko-color Yan, correct, okay, tinuro nila sige. sa akin. Yung sa under eye, kailangan yung orange or yung brown. Yun yung ilalagay mo. Para Para? pag nag-apply ka na ng foundation at saka ng concealer mo, nagmamatch yung color mo. Maganda siya sa camera. Uy, So, nung trinay ganda ko yan, siya, ah. nakadagdag siya ng oras kasi dati hindi naman ako nagko-color correct, ganyan. So, perfect naman. So, maraming salamat sa mga anakshis Wow. ko. Pero syempre, dahil nga ang tawag nila sa akin ngayon ay Mama Jai, dahil nga resigned naman na po ang inyong yours truly. I'm done teaching. And binigay ko na yung Saturday ko as my time for myself para Exactly. Kailangan makapagpahinga. yan. Kailangan. Correctional. Uy, ang ganda ha. Babaeng Uy, thank you for criminal. that, Yes. info, Ayun, tamo, diba? kumakapit na siya. Di ba Talaga? kanina yung color niya? Oo. Oh, yes. In fair. O, may natutunan po tayo sa Yes. pagme-makeup, ka-vibes. Correct. Pero ito muna ang tanong ko, dahil Yes. natanong ko na to kay Kim, ano lagi mong dasal? Ang lagi kong dasal ay good health para sa aking mama at sa papa at saka sa aking kapatid, sa aking mga mahal sa buhay sa akin. Kasi gaya nga na lagi kong sinasabi, 'di ba? That's very very important. Ang pera, yung blessings and everything, nandyan yan, patuloy yung umaagos. True. Patuloy yung dumarating. Pero yung kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay, especially my parents, yung long life, ganyan sa kanila, yun ang pinaka-importante for me. Kasi parang kahit wala yun lahat, basta alam ko nandyan yung magulang ko, yung mahal ko sa buhay, Siyempre. okay na okay Kasi ako. sila yung sandalan mo eh. And- Kahit na anong mangyari. Totoo. Oo. Magdo-domino effect kasi yan. Exactly. Meron ako nakausap yesterday, parang, hindi ko na napapangalanan, pero parang ang kwento, ang siste, parang siya ay aalis sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ganyan. Kasi parang yung reason about family, ganyan. Pero nagbigay ako ng advice sa kanya. Sabi ko, bakit? Bakit kailangan mo umalis para doon para magbantay ka sa someone? Yeah, Ganyan. oo. Tapos sabi niya, kasi ganito, kasi ganyan. Sabi ko, I respect yung decision ko, ano yung nararamdaman. Pero for me, the best lesson that I've learned from my experiences from the past,
sabi ko, hindi pwedeng para lagi kang pagbigay ng hand mo doon sa ibang tao or kahit sa mga kamag-anak mo, kailangan pati ikaw mismo sumama doon. Kailangan ikaw, magpatuloy ka pa rin sa kung ano yung meron sa life mo para hindi mag-domino effect. Kasi what if, di ba, hindi naman sa nagsasabi tayo ng negativity. What if kung ano man yung mangyari, paano ka ngayon? Exactly. Na-miss mo yung opportunity Tama. para doon sa sarili mo. Bago tayo tumulong, we need to make sure na yung sarili Ikaw muna natin muna. is okay. Yes. We are settled. Kaya na natin. Bago natin i-lend yung hand natin para Exactly. Pak na pak dyan. Wala na akong Oo, masabi, di ba? At saka nakatitig Very well talaga said, ako sa candidate mukha number niya. 1. Maraming Correct. salamat po, Board of Judges. Thank you so much. I hope na that answer will lead me to the grand finals. Ay, nako. Wow! It's a yes for me. Thank you so much. Another yes na lang, hoy! Yes! Hino yung judge. Hino yung judge. Bakit Hinoy? Hoy, sumagot ka naman, Yes, Bessie. I am. Yes. Yes, Your I am. Honor. I am what I am. Yes. Ay, Yeah. yawan. Ay, naku, ituloy na Ay, natin ang tuloy na lang po, chikahan. chikahan. Kasama po ang Team Banana Crew. Siyempre, dito lang yan sa 92.3. FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!